So, ayan, may nag-comment, okay. Ayan, lungkot ang buhay niyo, no? Pati bata, dinadama niyo. Ganda-ganda kaya ng baby ko. Tinan niyo, oh, mas maputi na yun sa akin, no? Ayan, oh, tinan niyo, oh, kapal-kapal ng kilay. Antok na. Okay, kahit sabihin niyo, okay, kahit lait-laitin niyo, at least, baby pa lang, alam na maganda ang future. Kayo ba? Ayan, so bahala kayo kahit manglait kayo ng manlait. Alam nyo kung ako sa inyo, mas mag-focus kayo sa buhay niyo para umunlad ang way of living. Kasi kahit lait-laitin yung anak ko, eto sure to na magandang future, may insurance, malaking savings, diba? Tapos maraming properties in the future. Eh kayo, puro kayo lait. -5 pa kayo sa langit. So, ayun nga guys, sabi niya, pati ba naman baby, di nakaligtas sa panglalait niyo. Huwag kayong mag-alala dahil tulad nga sa kanta kong Manalamin, pinanganak ko tong matapang, and real talk, pinanganak ko tong mayaman, o diba? So, walang pwede mang maliit sa aking mga babies habang nandito ako sa mundong to at nandito ang aking asawa. Kasi meron kaming protector, ganun. At ayun, kahit lait-laitin ng mga tao, alam ko naman sa sarili ko na alam ko na yung anak ko may magandang future na kakaharapin, maraming properties, malaking insurance, syempre pati insurance namin. Kaya kung mawala man kami sa mundo, buhay-buhay na talaga yung anak ko. And talagang magandang study, pag-aaral, sinisigurado namin makakatapos sila sa pag-aaral, magkakaroon ng magandang kurso, magkakaroon ng mga properties at hindi na nila mararamdaman ang hirap ng buhay. Tulad nga ng sinasabi ko, ang pinapamana ay karangyaan at hindi problema sa buhay. Ayan, kaya kahit laitin ka man nila anak, para sa amin ni Daddy, ikaw ang pinaka-pretty. Saka syempre si Ate Natnat. Ayun, tulog-tulog kayo. Napakaganda ng aking baby. Oh. Nung una, pinanganak ko to, sobrang puti. Tapos, pinapaarawan, pinapainitan ng itim, tas nilait-lait na agad. Kasi nga sobrang puti talaga nung pagkalabas niya, mas maputi pa kay Natnat. Nilalait-lait siya and sinasabihan na maitim daw, ganun-ganon. Eh di hindi ko na muna siya masyadong pinopost kasi nga nilalait ang mga tao. Although wala naman akong pakialam kasi alam ko naman na naaarawan lang siya. Kasi nga syempre, unahin pa ba na maputi at makinis ang kutis kaysa kung magkasakit naman at di napapaarawan, diba? Eh pero tingnan nyo naman ngayon guys, mas maputi na siya sa akin. Ayan, mas maputi na sa akin at napakakinis na. Ayan, baby ko. Alam mo yung mga bashers na yan, talagang mga nakabantay sa buhay naming mag-asawa, sa aming pamilya, mga malulungkot. Tulad nga na sabi ng asawa ko kagabi, deadmahin ko lang daw yung mga bashers. Kasi daw, yung mga bashers daw, malulungkot ang buhay at kami daw ay masaya ang buhay. At hindi lang masaya, masagana at alam mo yun, yung parang ganito, pahiga-higa lang. Parang hindi namin nararanasan yung hirap, gano'n. Pero syempre, nagdaan kami dun sa hirap. Nung una, bago maging ganito, sa tulad nga sabi ko, nakatira lang kami sa likod ng pet shop. Tapos after nung umangat-angat, nag-rent kami ng apartment, pina-renovate ni na papa. Nasa 9,000 monthly, ganun. Kasi dati nung nasa pet shop kami, nagtatakbuhan yung mga daga at ipis sa kama namin. Tapos yung collection ng carne ni Nathan, yung binibili namin sa mall, iniipis yung mga kahon. Pero look at us now, di ba? Super blessed talaga. May mga sasakyan, may mga, yung mga collection ng laruan, naging totoo na. And ayun, yun nga ang pinapangako ko sa aking mga anak. Ayan, maraming properties. At ayun, yun sana yung mga bashers. Sana yung mga bashers, mabigyan nyo ng magandang bukas din yung inyong mga anak. Kasi, tamo, diba, super busy kayo sa pangbabash. Imbes na mag-focus kayo kung paano i-improve ang way of living, busy kayo sa pangbabash. Imbes na gumagawa kayo ng way para maging maganda ang future ng mga anak nyo, busy kayo sa pangbabash. Tapos kami naman dito, ayan, chill lang. Ang sarap ng buhay, naka-aircon pa. Ayan, paggala-gala, o diba? Yan yung problema niya, nilaglag niya yung gamit, pupulutin niya. Nat, si Daddy, oh? Wala. Nasaan? Nasaan? Where? Where? Ayan, at meron kaming masayang pamilya. Wala pa dyan si Tadia. Ngayon, family of 4. So, ayan guys, kung gusto nyo ng piso cellphone, piso iPhone, piso laptop, mag-register na kayo sa live event ko para sa April 15.
So sabi niya, ayoko sa taong pati bata dinadamay. Highs. Umiyak si Natnat. Binihisan kasi. Tinutbrushan kasi siya guys. Kaya na bad trip siya. Kasi baka mabulok ang ngipin. So ayan, sabi niya, ayoko sa taong pati bata dinadamay. Sa totoo lang guys, hayaan natin sila. Dahil reflection yun ng kung paano nila palalakihin yung anak nila. For example, ganyan silang magulang. Tingin nyo ba na yung anak nila magkakaroon ng magandang future? Na yung anak nila, tingin nyo ba magiging mabait or mapanglait din kagaya nila in the future, di ba? Kasi alam mo yung imbis na mainis ako dahil nilalait yung anak ko, parang naawa ako dun sa bashers kasi naiisip ko na kawawa naman lalo yung magiging anak nila kasi nga yung nanay nila o yung tatay nila mapanglait, mapanghusga, wala namang ginagawa sa kanila yung tao, 'di ba? And alam ko naman nga na tulad nga ng sinabi ko is napakaganda ng future ng mga anak namin dahil talagang pinaghandaan namin 'yan. Hindi kami kaya nga sa mga nagsasabi na ano, kakaanak mo lang, mag-aanak ka na naman ganyan. Ang masasabi ko lang, kung si Ate Agi nga hindi nagrereklamo. Charis. Si Ate Dayan nga hindi nagrereklamo. Kayo pa kaya? Inaalagaan nyo ba anak ko? 'Di ba? Kaya kahit mag-anak kami ng 10, basta kaya namin buhayin, eh walang problema doon. Saka 'di ba, alam mo nung nagla-live kami, na-realize ko talaga na alam niyo yun, for example, si Manny Pacquiao, tingin niyo ba meron siyang time na mang-bash? Or may time pa siya na, kasi sa sobrang yaman niya, sobrang ganda ng buhay, sobrang saya ng pamilya. Tingin niyo ba may time pa siya na maggawa ng mga dummy accounts para mang-bash? Or manglait ng kung sino-sinong tao? O for example, Small Laude, napakayaman din. Tingin niyo ba may time pa sila para mang-bash? Mang ganyan-ganyan? Ako naman, di ko kino-compare yung sarili ko kasi sobrang yayaman talaga nila. Pero I mean, ako to parang alam ko sa sarili ko na ang dami namin ginagawa sa buhay, super busy namin mag-enjoy, mag-travel with family bonding, ganyan. Katulad ngayon, gagala na naman kami. Tapos, alam ko sa sarili ko na lahat ng panghuhusga nyo ay hindi naman totoo. Kasi alam ko sa sarili ko, nakagraduate ako ng pag-aaral. Alam ko sa sarili ko kung anong anong klaseng tae ako. Anong klaseng tao ako. Anong klaseng mga anak ang mga anak ko. Kaya kahit lait-laitin nyo na kami ng ganyan, dead ma lang. Kasi tulad nga sabi ko, tingin nyo ba may time pa si Manny Villar para mag-comment ng mga ganyan, mga mangbash ng tao, manglait, gumawa ng dami. Ako, tingin nyo ba may time pa kami para maggaganyan? Sa sobrang busy namin ngayon, sa sobrang saya ng buhay namin ngayon, tingin nyo ba may time pa kami maggaganyan? And sino yung maraming time magaganyan? Siyempre yung mga walang trabaho, yung nakatunga nga sa buhay, hindi busy. Siyempre, parang maghapon ka ba namang nasa bahay, talaga namang mabuburyong ka, di ba? Kapag wala kang pinagkakaabalahan, my God, kasi. Yung mga tipong, sabi nga ng tito ni Nathan, aking asawa, kasi ano sila dating daan. Sabi nila, yung mga taong nang lalait daw, yun yung reflection ng sarili nila. So, kung mapanglait ka, ibig sabihin, yun yung, ganun ganun kang tao. At yun nga, wag nga daw suklian ng kasamaan ang kabuti. Wag ka suklian ng kasamaan ang kasamaan. Kasi ang, ano daw, ay hindi daw magdudulot ng masama ang paggawa ng mabuti sa kapwa. At yun yung lagi kong tinatatak sa aking kote. Tapos sabi ko nga sa asawa ko, sabi ko, bakit kaya daddy ang daming basher, no? Hindi ko naman sila inaano. Yung mga nag-upload ng mga videos ko sa Reels na ina-upload yung mga videos ko, nilalagyan ng mga caption na hindi naman ako yung nag-caption. Yung parang pinapasama ako sa tao. Alam mo, hinahayaan ko na nga na gamitin nila yung videos ko para kumita sila. Kasi hanggat hindi sila nag-scam, okay lang sa akin. Basta, ayun, kahit mag-video sila, kahit i-upload nila, re-upload nila yung video ko para kumita sila, okay lang sa akin. Minsan nga, nilalagyan ng extra caption na pang-asar, which is naiinis sa akin yung mga tao. At nakikita ko, binabash nila ako. And sabi ko, bakit nga may mga ganun tao? Hindi mo naman inaano, pero nilalait ka, binabash ka, ganun. Tapos sagot sa akin ng asawa ko, kaya mo na mami yung mga ganyan. Ba't naiyak ang baby ko? Magagala tayo ngayon, wag nasad. Uminom gamot. Ay. So, ayun guys. Alam niyo yung sabi nga ng asawa ko, sa dami na raw ng napatunayan ko sa buhay, kaya dapat hindi na raw ako magpa-apekto kasi sobrang dami na raw ng napatunayan ko sa buhay. At yung mga taong nang lalait daw ay mga wala namang napatunayan sa buhay. Siya nga daw na wala. Natawa ako dun sa joke niya. Sabi niya, ako nga mami, wala nga ako napatunayan sa buhay, pero hindi naman ako nagpapa-apekto sa bashers. So sabi niya, tas ikaw pa, ang dami mo nang napatunayan sa buhay, nagpapa-apekto ka. Tapos sabi niya, alam mo mami, yung mga bashers na yan, yung mga malulungkot ang buhay, kaya deadma ka lang kasi tayo, masaya ang buhay natin. At additional, ako na yung mag-a-additional, at yung buhay namin ay masaya, kompletong pamilya, may magagandang future, yung mga taong malapit sa amin, hindi lang kaming pamilya, pati mga staff namin, pati tao sa paligid namin, pamilya namin, ganun. At
masagana ang buhay. Kasi syempre nag-focus kami sa pagpapaunlad. Katulad ngayon, may ini-inquire na naman akong bagong lot dito sa Tagaytay, ganun. Bili ng property. Yun yung pinagfocusan namin at hindi yung pangingilam ng buhay ng iba. So kaya yung mga malulungkot ang buhay dyan na walang ginawa araw-araw kundi mag-stock, mang-bash, magdami account. Alam nyo, sa totoo lang, imbis na mainis ako, naaawa ako sa inyo. Kasi alam nyo, parang wala na kayong ginawa kundi bantayan ang buhay ko. Imbis na ina-upgrade nyo yung way of living nyo. I-upgrade nyo guys para sa mga future ng mga anak-anak nyo. Mabigyan nyo ng magandang future. Hindi yung puro kayo tahol, puro kayo pang babash, puro kayo panlalait. Tapos in the end, anak nyo ang magsasuffer, 'di ba? Kaya ayan.